yan? Mula pa kanina, ano ba naririnig ninyo? Ah? Ikabubuti niyo ba? Nasa Biblia ba ang pinag-uusapan dito? Amen! Kung ang sagot ninyo ay Amen, sabihin niyo, Panginoon, yes, Lord, susunod na ako. Yes, Lord! Susunod ka, anuman ang hirap na pagdadaanan mo. Amen! Lalaki ha, mga lalaki. Kinig. Ang daming mga panoorin na hindi magaganda. Kapag kayo nanood niyan, lagot kayo sa Reels. Kinig! Walang nalilihim sa Diyos. Demonyo ang may pakanan yan. Nailaglag ang katawang hubad para sirain ang isipan ng tao para magamit ng demonyo. Sa mga lalaki mahilig dyan. Ha? Mga panunuurin na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Ayaw ng Diyos yan. Kaya kung kayo ay isa sa gumagawa niyan, ngayon, kinakausap kayo ng Diyos. Maghintay kayo ng isang babae para sa inyo na magiging magandang tanawin sa mga mata niyo. Amen. Lahat ng lalaki, kay may asawa na, kay wala pa. Kung may asawa ka, nasapin mo ang ligaya sa piling ng asawa mo. Amen. Sa mga wala pa, ha? Unahin nyo ang Diyos na maging maganda para sa inyong Amen. tanawin. At ang Diyos ang bahalang magbigay ng isang kasama ninyo na magiging magandang tanawin habang buhay. At kung meron ka niyan, panoorin sa bahay mo, ngurin mo. At itapon mo. Subalit sirain mo muna para hindi mapanooran ng iba. Kung meron kayong nakatago niyan sa bahay nyo, sirain nyo na at itapon mo. At sa computer naman, mag-iingat kayo. Babae ka man o lalaki, nandyan ang pakana ng kaaway sa computer. Amen. Ngayong nakakarinig na kayo ng salita ng Diyos, ang inyong parusa ay mas malaki kaysa nung wala pa kayo napapakinggan. Sapagkat ang naririnig ninyo ay salita ng Diyos ngayon. At kapag hindi kayo sumunod, yun ang nangyari kay Sherwin. Bakit inilalahat ito? Si Sherwin ay isang mabuting lingkod ng Diyos pero nadaya siya ni Satanas sa pamamagitan nun. Hindi niya na-resist. At kung magpapatuloy siya, anong mangyayari kay Sherwin? Demonyo na ang maghahari sa kanya sapagkat ang pumapasok sa isip niya sa pamamagitan ng mga tanawing yun ay galit kay Satanas. Kaya anong mangyayari kay Sherwin? Tatanggalin siya dito sa gawain ito. Ititiwalag siya dito. Wala na siyang pupuntahang iba. Mag-iingat kayong lahat na narito na. Huwag niyong hintayin mangyari sa inyo nangyari kay Sherwin. Purihin ng Diyos. Amen. Pakinggan ninyo ang pagdadalamhati ni Grace. Na ang ama niya ay kinuha na ng Diyos. Unang-una, papakikilala ko muna sa inyo kung sino ang tatay ko. Si tatay ko, si May Baratang. Muslim, matigas ang loob. Ayaw niyo maniwala, sinabi ko na sa kanya.
Sabi niya sa akin, sa tingin mo, maniniwala ako dyan. Pero, parang kay Yahweh, walang imposible. Sa pagkawala niya, may konting lungkot. Masakit. Pero, andun yung feeling ko na masaya ako dahil andyan palagi si Yahweh para sa atin. Para sa akin. In-expect ko na yun. Kasi, simula't simula, sinabi na ni Yahweh yun sa akin. Isa yun sa mga pahayag niya sa akin na kukunin niya yung tatay ko. And, willing ako na ibigay sa kanya tatay ko. Tinanggap ko yun. And, sabi ni Yahweh, tatagasin niya ang lahat ng mga hahara sa lingkod, sa mission niya. Alam ko na isa din yung tatay ko. Nagpapasalamat ako kay Yahweh kasi kahapon, kagabi, ginausap niya ako. Doon ko na-feel na napaka-great niya kasi kahit na nagkasala yung tatay ko sa kanya, kung ano yung mga sinabi ng tatay ko sa kanya, yun pa rin siya. Andun pa rin yung pagmamahal niya. Andun pa rin yung pagpapatawad niya. Binigyan niya ng chance yung tatay ko. Doon, parang nabunutan ako ng karayom kasi ang bigat-bigat sa loob. Doon nalaman ko yung kahapon. Kasi hindi ko alam kung saan siya pupunta. Siyempre, andin yung pagmamahal mo sa tatay mo, di ba? Pero, ako, sinabi sa akin ni Yahweh, magpakatatag. Sinabi sa amin yun ni Sherwin, magpakatatag kami. Magpakatatag kami lahat, tayong lahat, sa mga pagsubok. Kasi hindi natin ma-feel ang pagmamahal ng Diyos kung hindi natin nararanasan yung mga dagok sa buhay natin. Kasi, yung dagok sa buhay natin, yun yung nagpapatatag sa atin. Yun yung way para mas lumapit pa tayo sa Kanya. Kasi simula't simula pa sa Kanya tayo nagmula. Siya yung may karapatang kumuha sa buhay natin. Kaya, yun ang feel ko kahapon. Yung nalaman ko, wala pa ako kay tinatita. Malungkot. Bilang tao, bilang anak, syempre, nabigla ako. Pero, ang galing ni Yahweh kasi nililid niya ako na tanggapin ko. Sinabi niya agad. Actually, nakasama ko yung tatay ko kahapon. Kinausap ko siya. Saya-saya. Binigyan siya ni Yahweh ng mission para mabawasan yung sintensya niya. Para bumabaw yung sintensya sa kanya. Ganun pa man, yun, nagpapasalamat ako. At ito lang masasabi ko sa inyo na ang buhay natin, hindi natin alam kung hanggang saan, kung hanggang kailan. Yun. Kaya yung mga kabataan, mga kapwa ko kabataan, yung parents nyo, alagaan nyo, nandiyan pa sila, ipapil nyo na sa kanila na mahal na mahal nyo sila. Kasi, hindi natin hawak ang buhay natin. Sasabi ko, si Yahweh may hawak kung hanggang saan tayo, kung kailan tayo, siya naman may karapatang kumuha sa atin. At panta natin sa mga humahara sa lingkod. Banta ko na sa inyo, maganda-handa na kayo ng tuwid ang paa nyo. Kasi, kung tutuusin, dapat andito kayo, sumusuporta kayo. Kasi kawan kayo ni God. So, bilang tao, wala tayong karapatan na pigilan yung gusto ni God para sa atin. Yun, masasabi ko na sa kapatid ko ngayon, sa isa kong kapatid ngayon na alam ko malungkot, yung panghihinayang niya, malaki. Pero masasabi ko na magpakatatag ka pa.
ba? Kasi, ikaw yung nauna. Kaya, ang laki ng expectation sa'yo ni Yahweh, ni Tita. Kaya, huwag kang susuko. And palagi nandiyan si God sa buhay natin. Palagi siya nandyan. Hindi niya tayo iwan. Hindi niya tayo kamahal.